Biglang may nag-doorbell. Teka lang anak ha, puntahan ko muna sa labas. Pagsilip niya ay si Erica nga ito. Erica! Camila, bongga ha? Napakayaman ng best friend. Ano ka ba? Hindi naman sa akin to, kay Tintin naman to. So, ano ka dito? Katulong na naman? Napabuntong hininga si Erica. Halika na, pasok ka na. Hay, napakaswerte naman talaga ng batang ito. Anak bilyonaryo. Hi tita, kumusta po kayo? Pwede bang mag-apply bilang isang katulong ninyo Tintin? Pabirong tanong ni Erica. Hindi po tita, bisita po kasi kayo ni mama. Ayan ha, bisita ka lang. Halika na at kakain na tayo. Anak, umupo ka na dito. Si Papa po, hindi po ba natin siya iintayin? Tanong nito sa kanya. Anak, mamaya pa uuwi ang Papa mo. Pero may tinabi naman si Mama para mamaya, para sabay pa rin tayong kumain ng Papa mo. Talaga Mama? Oo, kaya kumain na tayo. Ang dami naman ang handa mo, Beshe. Alam kong darating ka. Sus, para ba talaga sa akin o kay Gab? Siya nga pala, alam na ba ito ni Jennifer? At paano ng trabaho mo? Aalis ka na ba? Hindi pa nga niya alam. Hindi pa ako aalis dahil wala akong kapalit at sasabihin din ni Gab ang totoo sa kanya. Hindi pa ngayon. Kayo na talaga, Beshi. Basta i-invite mo naman ako sa kasal niyo ha? Ikaw talaga, Erica. Napaka-advance mo talaga. In fairness, ang sarap ng mga niluto mo. Magugustuhan talaga ito ni Gab. Talaga? Ikaw anak, nasarapan ka ba sa luto ni Mama? Opo Mama, ang sarap-sarap po. Sige, ito pa, dagdagan natin. Tiyak po may in love si Papa sa luto mo Mama. Masayang buong araw nila. Hanggang napansin ni Camila na hinihingal na si Tintin. Teka muna Erica ha, parang napapagod na si Tintin. Anak, okay ka lang ba? Gusto mo nang magpahinga? Pag-alala nito sa kondisyon ng anak niya. Siguro pagpahingahin na natin si Tintin. Sige na, tulungan na kitang iakyat siya. Mabuti pa nga anak. Akyat muna tayo sa taas, magpahinga ka muna at may gamot ka pang iinumin mamaya. Sige po mama. Dahan-dahan anak ha, paalala nito. Nang nasigurado na nila na nakatulog na si Tintin, ay bumaba na si Erica at nag-uusap muna sandali. Kawawa naman si Tintin. Paano ng pag-aaral niya Camila? Ganyan talagang mabilis siyang mapagod. Mag-aaral pa rin si Tintin at ako ang magbabantay sa kanya sa school niya. Kaya nga, kailangan mo nang tumigil sa trabaho mo. Kaya ka namang buhayin ni Gab. Palabasin niya lang na umalis ka na sa trabaho at makipaghiwalay na si Gab, di ba? Malinis at hindi manghihinala si Jennifer sa'yo. Kaya nga, hinihintay pa namin na may kapalit na ako para naman hindi maghinala si Jennifer. Baka hanapin niya ako dahil bigla na lang akong nawala at alam kong maghahanap yan sa akin. Lalong-lalo na wala pang papalit sa bahay. Kaya nga, sa madaling panahon, maghanap na kayo. Baka hindi ka na makaalis sa trabaho mo. Hindi na ako magtatagal, baka hanapin na ako ng jowa ko. Ingat kayo dito. Salamat Erica, ito ang pamasahe mo. Wag na, okay na ako. Pagtanggi ni Erica. Talaga? Sige. Natatawang sabi nito. Haha, ewan ko sa'yo Erica, hanggang ngayon palabiro ka pa rin. Alis na ako Beshi, bye. Bye. Bumalik naman si Camila sa taas para siguruhin na okay ang kanyang anak at habang nagbabantay ay nakatulog siya. Dahil sa sobrang pagod din na halos buong araw silang nagkakasiyahan, nagising na lang siya, malapit na palang magabi. Naku, mag-aalas 6 na pala. Kailangan ko nang bumaba. Napansin niyang tulog pa rin si Tintin, kaya hindi na lang niya ito ginising. Naglinis siya ng kalat nila, nagluto na rin ng bagong kanin at ulam, at ininit na lang nila ang ibang ulam na natira. Nanood ng saglit ng TV, at dumating na nga si Gab ng bandang 8:00. Nandito na yata si Gab, binuksan agad nito ang gate
At hindi nga siya nagkamali, si Gab nga ang dumating. Pasensya ka na, mahal ko at natagalan ako, paliwanag nito. Okay lang, sakto lang naman, halika na, at may niluto ako. Tamang-tama at gutom na ako, ang sarap mo talagang maging meses, sabi nito. Sus, nambola ka pa. Ngiti ang sagot nito sa sinabi ni Gab sa kanya. Siya nga pala may ticket na ang magulang mo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sandaling naiwan ko sa sasakyan. Mamaya na yan, kumain ka muna. Gusto ko sanang bumili ng kotse para sa inyo ni Tintin para pag pumunta kayo ng ospital ay hindi ka na mahirapan mag-taxi. Hindi na, kaya naman naming mag-commute. Kailangan dahil bawal kay Tintin ang alikabok at init. Sige na, wag nang matigas ang ulo. Tsaka nilapitan ni Camila at hinalikan sa labi at nakita naman ito ni Tintin. Anak, dali! Gab, alalayan natin si Tintin. Nagmamadali silang umakyat para kunin si Tintin. Mama, Papa, ang sweet nyo naman po. Nagtinginan silang dalawa sabay halik sa pisngi ni Tintin. Ayan ha, para di ka na magselos. Tumawa silang tatlo at saka binabaan ng dahan-dahan si Tintin. May pasalubong si Papa sa'yo, anak. Wow, ang laki po ng Barbie. Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganito, Papa. Maliliit po ang Barbie ko sa bahay. Ay, magtatampo naman ako sa iyo niyan, anak. Sorry po, Mama. Siyempre po, love ko po yung mga Barbie ko, Mama. Pwede po ba ninyong sabihin kay Lola na isama po yung Barbie dolls ko? Oo naman, anak. Malapit na pala si Lola at Lolo mo na pumunta sila dito. Yehey, miss na miss ko na po sila. May sorpresa din ako sa'yo. Isang necklace na mamahalin ang iniregalo nito kay Camila. Ano to, Gab? Baka mahal to, ha? Okay lang, sige na. Suot natin. Bukas bibili tayo ng sasakyan mo at ipasyal natin si Tintin. Ikaw talaga, pero para di naman yan sa kabutihan ni Tintin. Pagdating nila nanay at tatay dito magtatrabaho, muna ako sa bahay nyo ni Jennifer. Tapos pag may kapalit na ako, aalis na ako sa trabaho. Tama, darating na si Jennifer maybe next week. Kaya kailangan ko nang maghanap ng kapalit mo. Sige na. Kumain na tayo. Salamat, Gab, sa necklace na to. Salamat din, Papa, sa Barbie. Dagdag ni Tintin. Walang anuman, basta para sa inyo.